Maayong gabi sa tanan. Kumusta na itong semana? Ayo. Last Friday na of August. And sa Lunes, September na. Kapaspas, no? So good na over months. Salamat sa Ginoo kay yes, and so good and faithful. Praise at time, let's all spend time praying. Please pray for yourselves, for ourselves. Ito ang nangyon ng Ginoo nga iandam atong mga hearts. Ito ang mga nauna sa pag-worship kaniya, pagdawat sa iyang pulong. Ito akong ang kuan atong mga kauban na padulong paninhi nga dadun sila sa Ginoo safely para maka-join sila sa atong worship karong gabi. Kaya po nato ang mga kaigsuunan na naa sa ilang panimalay na dili makaani for some reason. Pray that God will also minister to them in a special way tonight. Let's pray for Pastor Nem as he'll be sharing to us God's word, that God will give him the right words to say, that the words that will come out of his lips will be those that will glorify God and edify us all tonight. Our Father and our God, we would like to come before you with praises and thanksgiving. We worship you, Lord, for who you are in our lives. You're so good, you're so faithful. You have been our faithful provider, our sustainer, our protector every day. You have been with us, Lord, every minute and every second of the day, Lord. We thank you for giving us another time wherein we could gather together as your people to worship you. We praise you, Lord. We thank you also, Lord, for providing for our needs. Even though isod ang panahon karon, gisustain mi nimo, Lord, gina-provide nimo among tag-adlaw-adlaw mapanganglan. Salamat po, Lord, sa mga lessons nga imong ginatudlo sa among kada-adlaw, which will help us grow more in our walk with you and would also help us, Lord, as we go along through life. We pray, Lord, that you will be in our midst tonight, be the center of our worship. May your name be glorified and magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Evening. Nabatay butang naghihimo nga ngayon pag i-regret na to, may pag-o na ko ito mo na ba? Did we have those experiences? Or natin ipalit yung pag-abot sa play, dili man din na ito gamiton. Na ba, anak? Ang the experiences, anak? Yes, no? Kanang spur of the moment lang nung na ta. Ay, pag-o na ko, sayang lang dyan ko kwarta. Or we went somewhere na expectation versus reality nga, ay, dili na siya nindot, mayroon na siya sa picture sa Facebook. Grabe ang pag-promote sa mga vloggers. Maraming nga, salamat food vloggers, nagkakaudit ka ng mga pagkaon nga may lamig. Tanawan yung nindot dyan, kabuti mo, hindi, I know. Or sometimes, anadjunta, no? By nature, kanang ingon sila, if there's one animal nga malagad na is kanang mga sheep. Ang sheep yun ang pinaka-tanga ng animals. Okay? Takarin na sila kanto maskin asa sa kabalong sa. That's why they are in need of a shepherd yun. Nga mong guide sila. Kay trusting man na sila, wala lang yun. So kabalong na ana the danger ahead. So ingon anak ko ta, we can be like sheep. In so many ways, no? And Isaiah 53:6 says, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned on our own way. Sometimes our decisions indeed lead us far from God. Katong ganina mga petty lang itong mga decisions, but sometimes na ay life-altering decision nga itong gihimo nga nakapadaot yun sa ato madili na nato maando. But we thank the Lord because His grace is there to really bring us back to Him. So as we sing these songs, we will be focusing on our condition as sheep, and later on we will look at the shepherd kung kinsa gid siya.
sa ato ang kinabuhi. So shall we join me as we sing this song? But then our good shepherd, he forgives us and he brings us back into his presence. And as the psalmist David declares in Psalm 23 verse 1, if you know the verse, say it along with me. Ready, go. The Lord is my shepherd. Ready, go. The Lord is my shepherd, I shall not want. God is our shepherd. That's a very famous chapter written by David, because as a shepherd, sinatik yun niya how it is to have Jesus as his shepherd. As David guided his sheep, he knows fully well that as Jesus as his shepherd was always there guiding him every step of the way. And even when he fell into big sin, he restored you siya sa Ginoo bali. And as the last part says, surely goodness will follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord. There's restoration, there's forgiveness given when we have God as our great shepherd. Let's all stand as we sing this, and may this really bring comfort in our hearts that Jesus, that God is our great shepherd.
wherever He leads us, whatever is ahead of us, let's just make that commitment to listen for His voice and to draw close to Him. Always. Always. Draw me close to you.
us more closer to you, Lord. May we know you more, Lord. May we listen to your voice always, Lord. And may you always help us realize that you are there all along. Even when we don't feel you, even when the circumstances draw us away from you, Lord, we know that you are always there because you are our Emmanuel, our God who is with us, our good shepherd who always guides us every step of the way. Open our hearts as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ang lingkod na. Lingkod ang pulong sa Ginoo na istorya natin. Pagkanta na ito, ibulan. Isura, no? Bago tayo mabalandong sa pulong sa Ginoo, mag-ampo sa ta, no? Nga atong i-consider sa prayer kaya nga atong beloved country. Ang ngayon ba nga ampuan ng atong nasod? Yes, di kayo, no? Aware naman tanaw sa mga maghitabo, nagkahitabo, no? Pero may encourage tayong mga igsuon sa isulti sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. So one version, and will heal their land. Saad ni sa Ginoo sa ato, no? Kung paubos lang ta sa atong kagalingon, mag-ampo, mangita sa iyaha, kini, turn from the wicked ways. Biyaan ang dautan ng mga binuhatan ang saad sa Ginoo. Lungkon niya ang atong pag-ampo, o He will bring healing. Hindi kagubot ang Pilipinas, nagkag mga problema, pero mo tingalin ang atong role mo gustuhan mo pag-ampo. Sige, tugito po ang atong mga ulo. Let us unite our hearts, no, and our minds as we commit to the Lord in prayer our country. Salamat Ginoo kay nasayod gyud ka sa mga issue, Ginoo, sa mga controversies sa among nasod. Mas nasayod kay Ginoo sa problema namo kumpara sa among mga nahibaluan. Kay wala gyud ka Ginoo sa tanang binuhatan namo, sa tanang binuhatan sa mga Pilipino. O mo tingali ni mga resulta Ginoo sa kini mga problema nga among nadunggan, nakita karon resulta na tingali kini sa mga dili mao nga mga desisyon nga ginahimo sa uban. Pero Lord, salamat kay nagsaad ka sa imong pulong nga kung kami magpaubos sa among kaugalingon, mangita kanimo, mag-ampo, paubos sa among kaugalingon, andam ka nga maminaw, andam ka nga motubag, ug andam ka Ginoo nga mo bring og healing Ginoo, sulbad sa among mga problema. Nag-ampo bi Ginoo nga kini unta nga mga pag-ampo namo dili nang unta kini amo kun dili pag-ampo Ginoo sa tanan. Nga unta Ginoo among ipaubos ang among mga kagalingon, maka-realize ang mga Pilipino sa mga dili maayo nga mga binuhatan, mapaubos sa kagalingon, mangita kanimo, paubos sa kagalingon. Aron imuhang dunggon, imuhang tubagon ang among mga ipangayo kanimo Ginoo. Lord, nasayod ka sa among mga problema, nasayod ka sa mga leader Ginoo namo nga mali nga mga desisyon nga ilang nahimo nga mga hinungdan sa mga problema Ginoo nga among nakita karon. Nag-ampo kami Ginoo nga imong tandugon ang ilang mga kasing-kasing, baguhon ang ilang mga kinabuhi,
Muduol, mudangup kanimo. Sumala sa 2 Timothy chapter 2 nga ampo kami Ginoo sa ilahang kaluwasan Ginoo labaw sa tanan. Unta ilahang makaplagan ang kaluwasan, ilahang mailhan si Ginoong Jesucristo bilang ilang Ginoo ug manluluwas. Ug diha musugod ang kabaguhan, ang kausaban sa ilang mga kinabuhi Ginoo. Dili kami moad og pag-asa Ginoo sa among nasod. This country belongs to you, Lord. Kaya ikaw ang nagmugna niini, ikaw nag-establishar Ginoo sa among gobyerno, sa mga institutions nga among nakita Ginoo sa among nasod. Karong gabi nagpasalamat kami kay nakahiusa kami sa among kasing-kasing sa pagtugyan Ginoo sa among mga pag-ampuanan sa among nasod. Ug gawa sa among nasod Ginoo, tingali na apod kami mga personal nga mga concerns sa among kinabuhi. Nasayod ka tanan Ginoo sa among mga problema, sa mga challenges sa among kinabuhi nga ginaatuban, sa pag-eskwela, sa trabaho, sa pamilya, sa mga relasyon. Ginoo, amo po kini ang gidamog kanimo, itugyan sa pag-ampo. Ikaw magapalayon sa pagtabang kanamo Ginoo. Nga among malampasan ang mga problema o we will come out, Lord, victorious. Magmadaugon kami Ginoo, taliwala sa mga challenges, sa mga problema nga among ginaatubang. Kay naa ka nga mag-uban ka namo, naa ka nga giya ka namo, maghatag og kaalam, maghatag og kusog Ginoo aron among maatubang, malampasan kung unsa man ang mga problema nga nasa among unahan. Salamat Ginoo ni ining oportunidad nga imong gihatag kanamo karon na kami magkahiusa sa among mga kasing-kasing ug una-una sa pagtugyan sa mga pag-ampo Ginoo nga among gitugyan sa pag-ampo diha kanimo. Dawata Lord ang among mga pag-ampo, ang among mga pagpasalamat kay kining tanan among gitugyan sa pag-ampo pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo, Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Atong simbahon ng Ginoo karon pinaagi sa pagpamati sa pulo. Katong panahon nga nagminister si Ginoong Jesucristo sa Israel, daghang mga tao nga sunod kaniya. Nasunod kaniya. Uban nagsunod tungod kay sunod kaniya, kuyog tungod kay gusto sila makadungog sa mga ipangwalig, ipangtudlo ni Ginoong Jesucristo. Ang uban kanila nagsunod-sunod kang Kristo kay gusto sila maayo sa ilahang mga sakit. Or ang uban kanila nagsunod kay gusto lang mutanaw sa mga milagro, mga himo ni Ginoong Jesucristo. Makiisyuso lang yung uban, no? Tanaw lang, minaw lang, no? Daghan ang nagsunod-sunod kang Kristo, pero pila gyud kaha kanila ang tinuoray nga nagasunod kang Kristo. Katong tinuod gyud nga follower ni Jesus. Pila ka sila? Siguro there were hundreds and even thousands, no? Who keep on following Jesus, pero pila ka sa ilahan to ang kanang true follower ni Jesus. No? Isa sa mga timailhan sa tinuod nga sumusunod ni Kristo, isa sa mga timailhan ka ng maminaw sa tingog ni Kristo. Kanang maminaw. Tingnan din sa atong unang verse, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Anan sa man ni Jenny ganina katong word na sheep. Kung sa ganing pasabot na, kinsa ni mga sheep nga ginapasabot ni Jesus din? Kinsa ni? Kita. Mga tumutuo, mga sumusunod ni Kristo. Ang sheep niya, ikaw ni ug ako. Kita ni ang gihinasugutan diri. Kung gustuhanon ka, kung imo nang ginawat si Jesus bilang imong Ginoo manluluwas, isa ka sa mga karnero sa Ginoo. Unsa ang timailhan sa tinuod nga sumusunod ni Kristo? Kanang galisten, kapaminaw sa tingog
ni Kristo. Diba? Kung tawag ko na sa shepherd ang iyang mga karnero, mayroon yun dayon sa mga karnero ang tingog sa ilang amo. Ang tingog sa shepherd. Kung sunod dayon sila. Kaniya. Bisa mo man gani ng mga animals, mga mananap. Diba? For example, mga ero, kabalugin na sila sa ilang amo. Sa tingog sa ilang amo. Sa baho sa ilang amo, kamalog, kailan na sila. Naman may doon ka ero sa balay. Dahil talaga mga sakyanan, makabalugin na sila ng kamina, na sila pagkabunong na sila sa gate. Bisa itong isa kasakyanan. Kaya ba ng katura-tura may gamit. Kailan kabalugin sila. Yun na po ang sheep, mga karnero. Karon, unsay paagi sa Ginoo sa iyahan kanang pag-istorya o pag-istorya kanato. Kaya kinahanglan makataminaw sa iyahan. Pero unsay paagi sa Ginoo sa paunsa siya mag-istorya kanato. Gusto namin tiyog sa Ginoo. Based na siya. Paunsa mag-istorya ang Ginoo sa ato. Kaya siyempre maminaw ta sa istorya. Paunsa mag-istorya ang Ginoo sa ato. Daghan og paagi ang Ginoo. Una, pinaagi sa Bible. This is the number one way God speaks. Ingon sa verse na to ini atong basahon. Pagkatego. The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us do what is right. So God's way of talking to us is first through the Bible. Kanang phrase din na inspiration from God. Literally, buti pasabot na God breathed. Buti pasabot na God breathed kanang gikan sa Ginoo. Kining nasulat sa Bible, gikan na sa Ginoo. So, kung gikan sa Ginoo, kasaligan dili. Masaligan dili. Saligan na. Reliable yun. Sa gani, walay laing libro sa tibok kalibutan nga mas kasaligan kumpara sa Bible. Kasaligan ang Biblia. Ang Biblia mo'y magtudlo, maggiya ka nato, mag-correct sa ato, mag-comfort sa ato, magtabang sa ato. Pero kung di mo basahon, kung saan ang pag-istorya sa Ginoo? Kung saan ang pag-istorya sa Ginoo sa imo? Kung di mo basahon, kung di mo tunan. Kaya, unang paagi niya sa iyang pag-istorya sa ato. Pinaagi sa Bible. Hindi na ito basahon, hindi na ito madunggan. Ang tingog, hindi na ito madunggan. May balaan ang iyang mensahe. Pero may nato pinasulti nga, we talk to Him in prayer, we let Him talk to us through His Word. Kaya istorya ta pinaagi sa pag-ampo, tugutan nato siya mag-istorya sa ato, pinaagi sa Bible. Mula na ito naghihimo, mamiss na ito kining unang paagi sa Ginoo sa iyahang pagsulti, pag-istorya sa ato. Mamiss na ito. Kaya ba, pinaagi, mag-istorya ang Ginoo kanato, pinaagi sa mga gawali o katudlo sa Biblia. Butang ito sabot diha mga pastors, mga missionary, mga Bible study leader, o kuman pa. Gamito na sila sa Ginoo sa iyahang pag-istorya sa ato para mabala nato ang iyahang mensahe. Gawin niya sa atong verse, atong isang basahang lungan, no? When we preach to you, you didn't think of the words as being just our own, but you accepted it as the very word of God, which of course it was, and it changed your life. So God speaks through teachers, preachers. Ikaw na ko din ng mga pastors, mga missionaries, and it changes our lives. Mabago atong kinabuhi kung maminaw ka sila.
Isa sa mga pag akong trabaho bilang pastor, obvious man magwali sa pulong sa Ginoo. No? Pasalamat ko sa Ginoo kay gihatag niya ni sa ako nga pribilehiyo. Muna isa sa mga challenges bilang magwawali sa pulong sa Ginoo nga perminaan din sa pulpito. Magani kay dili kada semana kay na ako substitute sa kabulan. Nga ang akong concern din dili lang mahitungod sa pag-prepare, dili lang mahitungod sa pag-deliver, kundi isa sa akong mga concern kanang dapat ang akong i-share din kanang maka-minister gid sa inyo ba. Ang akong i-share din kanang matakbo gyud ang inyong mga gikinahanglan, ang inyong mga spiritual needs. Unay lisod sa nagwawali. Nga, wala sa tunan nimo, pero unsa man nimo na sa pag-present sa paagi nga muhaong gyud sa inyong mga gikinahanglan. Dapat masayod ko sa Bible, dapat masayod po ko sa inyong mga needs. Dahil magkatakdo ng duha. Kung magkatakdo ng duha, matagbo ang inyong gikinahanglan. Tingin na ko na sa mahimo sa kaugalingon ng balikamot. Agad rin ko, depende rin ko sa tabang sa balang espiritu. Ang balang espiritu may magkiya karako. Sa akong prepare o sa akong paghuna-huna po sa spiritual needs sa mga maminaw sa akong iwali. So God gives us preachers and teachers to communicate His Word. Sa diha, kining mga pastors, kining mga teachers, magwali sa pulong sa Ginoo, mo gina siya ang pulong sa Ginoo. Mo gina siya ang gusto sa Ginoo nga madunggan sa mga tao. No? So, the more teaching or preaching you hear, the more God will have the opportunity to speak to you. Una nga, di kita mo absent of Friday worship. Kaya, the more kita makadungog sa mga bitudlo, sa mga giwali, no? The more nga ang Ginoo will have the opportunity to speak to us. What if karon gabi kanang ang mensahe nga para gid sa imuha unya wala ka dinhi mamiss nimo wala mamiss nimo ang gusto gid unta nga isulti sa Ginoo mamiss nimo ang mensahe sa Ginoo nga para gid unta kanimo karon gabi. So muna ka encouragement sa ato tanan karon gabi uban dinhi wala. What if ang mensahe di ay karon para gid sila ang wala sa dinhi mamiss nila ang mensahe sa Ginoo nga dapat gyud utot nila madunghan. So encouragement na sa ato nga simba kita kanunay para kanang oportunidad ba nga makadungog sa pulong sa Ginoo mabatian ang iyang mensahe para dili nato ma-miss kini ikaduha nga paagi sa Ginoo sa iyang pagstorya sa ato. Pinaagi sa mga magwali o magtudlo. Ikatlo, God speaks to us through impressions. Ba't na ko ipasabot diyan na ang Ginoo magbutang siya og mga idea ba sa atong hunahuna. Kung ang Ginoo magbutang og idea sa atong hunahuna, buti pasabot ana inspiration. Pero kung ang demonyo gani magbutang og idea sa atong hunahuna, buti pasabot ana temptation. Kabalo ba mo nga ang demonyo ga try mo siya og butang og idea sa atong hunahuna. Dili tanang idea, dili tanang idea gikan sa Ginoo. Ang demonyo kapaningkamot pud siya nga mubutang og idea sa hunahuna sa tao. No? Gusto pud siya mo himo ni ana. Wala nga magbantay ta. Basic ang atong gihunahuna, ang idea na nasa atong dili na di ay mao na. Imagine ang John 14:26, the Holy Spirit will be your teacher and will bring
to your mind all I have said to you, and will bring to your mind. Buti pa sabot na, He gives us impressions. He gives us ideas. Ano yung ginahimo sa Ginoo? Wala natin mga brilliant na mga idea, good idea. Dili na ato. Hindi ka na sa Ginoo. Brilliant idea para sa negosyo, brilliant idea para sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho. No? Asa gi ka na ng mga idea, di ka na sa Ginoo. Di ka na sa Ginoo. Pero dapat atong susihon po kung unsa nga idea. Dapat kana nga idea kanang inline pud siya sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Gani gilita mag himo og desisyon based sa mga impression sa atong kasi based sa atong mga idea. Dapat ingon ang Bible, test the spirit sa 1 John chapter 2. Dapat kana nga idea, kana nga impression mag-match na siya sa pulong sa Ginoo. Kaya kung kana nga idea, kana nga impression dili na masubay sa pulong sa Ginoo, dili gyud na iya sa Ginoo. Dili gyud buhatag og idea o impression ng Ginoo nga supak sa Bible. Supak sa Bible. Ang tao dali ra makayo sa kanang sa iyang isulti, ikan sa iyang una, ikan sa iyang pagbati, di ba dali ra kayo isulti ang tao ana. Pero dapat kana nga huna-huna, kana nga pagbati naka in line or accordance sa gisulti sa Bible. Kini siya. God speaks through pain. Mag-agree mo na? Ginoo sulti mag-istorya sa ato, pinaagi sa ato mga kasakit. Somebody said, we do not change when we see the light. We change when we feel the heat. Kaya masakitan ta, ayaw pa man ta magka-realize, di ba? Ayaw pa ta magka-amgo kung ma-feel na nato ang sakit. Di ba? Muna nga, ang Ginoo, yan itugot ang mga painful experiences aron mag-usap ta. God uses pain as a wake-up call. Pero mensahe niya po na sa Ginoo. Pamaagi na niya sa iyang istorya sa ato. Kinahanglan ito maminaw. Kinahanglan ito masayra kung sa mensahe sa Ginoo niya anang kasakit na iyang itugot sa atong kinabuhi. Ikaw din sa Psalm 119, no? Atong basahan. I used to wander off until you punished me. Now I closely follow all you say. The punishment you gave me was the best thing that could have happened to me, for it taught me to pay attention to your laws. Pain gets our attention. Diba? Maabot ka mga kasakit, mga kapait, mga pagsulay sa itong kinabuhi, kaliin nila mga kamata na ba? Kamata na! Kaya, sa una, baliwala lang, pero naabot ng mga kalisod, nagkapait, wala ka. Yung si C.S. Lewis, yung siya, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but He shouts to us in our pain. Pain is God's megaphone to awaken us. Buat pasabot ka ako, maabot ng mga painful experiences, buat pasabot na usok na kaya ng tiyong si ginawa, no? Kaya ko sa mga pleasures na humuman na tayo, ay kumpiyansa na. Pero kung itugot na gamit yung mga kasakit sa atong kinabuhi, buat pasabot na usok na kaya ng tiyong si ginawa, magamit na siya o megaphone.
So, sometimes God will allow us to go through a painful experience. Tungkol na sa Ginoo para balaan na ito ba na siya ang atong comforter. Diba? Dahil po itugod sa Ginoo ang financial crisis. Para ma-experience na ito or maibaluan na ito, mailhan na ito na or ma-prove na ito nga siya ang atong provider. Or itugod sa Ginoo ang sakit nga maabot sa atong kinabuhi na para ma-realize na ito, experience na ito na siya yun ang atong healer. Ug siya ang in control sa atong sitwasyon. Kay niana nga mga circumstansya, niana nga mga panahon, niana to makita ba na ang Ginoo labaw gid siya. It is during tough times that you will experience God's greatness. Tough times, pero diha mo ma-experience ang greatness sa Ginoo. God speaks through pain. Hindi ka na ito, no? Kinig verse. John 10:27. My sheep listen to my voice. Tinuod na mga sumusunod ni Kristo, gapaminaw kaniya. Gapaminaw sa mensahe sa Ginoo, pinaagi sa Biblia, pinaagi sa mga magtutudlo, mga nagawali sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga impressions, ayan yung butang sa atong kasing-kasing, o pinaagi sa mga kasakit. Dagan pag actually mga pumaagi ang Ginoo. Sa Bible na kita mabasa. Ang Ginoo, istorya kami sa tao pinagi sa hangin. Kuya, ito na kayo. Isa sila gamitin ng Ginoo. Ang Ginoo, istorya pinaagi sa bagyo. Ato lang ito ang karoon mga basic lang kainin ng mga tudlo sa Bible. Pamaagi sa Ginoo sa iyang padayag sa iyang kaugalingon, pagsultis ang mensahe sa ato. Karon ang sunod nga pangutana, why is it important to really hear God speak? Kay imong diha, my sheep listen to my voice. Anong importante mong gyud nga maminaw ta sa tingog sa Ginoo? Number one, to prove that you have a personal relationship with God. Ang prueba nga nailhan yun nimo si Kristo. Ang prueba nga doon na yun kay relasyon sa Ginoo. Ang prueba na, ang proof niya na, badunggan nimo ang iyahang tingog. Kung mahibalo nimo ang iyahang mensahe, kung badunggan nimo ang istorya sa Ginoo, tiyo sa Ginoo, kung bala nimo ang iyang mensahe, hindi pasabot nga, doon yung kitiluon yung relasyon sa iya. Tiyo din sa atong verse. I know those who are mine, in Jesus. I know those who are mine, and they hear my voice. And they hear my voice. Kung dili nimo madunggan ang tingog sa Ginoo, kung dili nimo ma-sense ang pag-istorya sa Ginoo, sa imong kasing-kasing, sa imong hunahuna, kung wala gid bitaw ka anak, pangutanon gid nimo imong kugalingon nga Ginoo, tinuod ba ko nga tumutuo nimo? Doon na ba ko'y personal nga relasyon kanimo? Ano ba? Kung doon na kay personal nga relasyon sa Ginoo, how come nga dili nimo siya madunggan? Diba? Kung tinuod ka nga believer, follower ni Jesus, how come nga dili nimo ma-sense ang iyang mensahe? Diba? Kung tinuod yun ka nga doon na relasyon sa Ginoo, bakit give mo ang mensahe sa Ginoo? O, tingali, mag-disod lang ka sa pag-figure out kung saan ang tingog sa Ginoo. Dili ka sigurado kung Ginoo ba gyud ang istorya sa imong dili o dili ka sigurado sa tingog sa Ginoo. Pero igsoon kung anak ka sa Ginoo, mabaluan din nimo ang tingog sa imong amahan.
anak ka sa Ginoo, ang Ginoo mo imong langit nga amahan. Tinuod ko nga anak sa Ginoo, balaan gyud nimo ang tingog sa imong amahan. Pareha ba ka nang kung tawag na ko akong mga anak, di mo ko kinahanglan moingon nga sinemol frat ni. Ngayon yung papa, mayroon pa ko anak. Dili. Kailangan sila sa ako. Bisa ka di ako nilakuan, ako mga proses, kabalo sila. Kinahanglan may relasyon. Lin na ko kinahanglan nga, isulti pa na ko na akong ngalan nga inyong ni papa. Diretso na ko musulti. Yung anak po sa ilaha. Alam mo, tawag si TJ sa ako, din sabi ko nga, pa si TJ ni mong anak. Kita. Kaya kailan ko sa ilaha. Gawas tingali kung ko sa bedridden ako. Lisod na akong mata, akong nuna. Pero kung discard ako lawas, kung tawag sila sa ako, di na kinahanglan i-introduce sila lang sila. Pero sa'yo, mag-ibo ko anong duwa. Silang tulong. Pare-parehan sila kaupuan ba? Pare-parehan sila tingog. Sa'yo, masayop ko. No? Nga pinapag si Syra, pero si TJ na ito. Ha? Nakuha ninyo ang akong punto? Nga, tulad kay amahan ko nila, anak na ko sila. Yung tayo na yun eh. Naglag yung relasyon. Di na kinahanglan nga ilang pang-introduce din ang sarili. Di na kinahanglan nga ako pang-introduce ang akong kaugalingon. Sige na ako pag-iksuon sa kita ba o ang Ginoo. Kung wala pa kay personal na relasyon sa Ginoo, kung dili mo madunggan o bisan mabantayan lang ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi, basi kinahanglan pa ka maluwas. Basi kinahanglan pa nimo ka ng personal nga relasyon sa Ginoo. How come nga dili mo mabaluan ang iyong mensahe? How come nga dili mo mailhan ang iyong tingog, ang iyong pagpag-istorya kanimo? Pero ang kanindot mga igsoon, ang Ginoo andam siya mo dawat ni bisag kinsa, ang gusto makabato ang personal nga relasyon kaniya. Bisag kinsa mo ingon, Lord Jesus, gusto ko nga adunay personal nga relasyon kanimo. Gusto ko nga makaila kanimo, gusto ko nga maminaw nimo. Welcome din na sa Ginoo. Mungkin na gusto niya. Ako hindi hisbutan mga igsoon, kailangan na tao sa kalibutan kaya balutan. Kabalo nga na ay Ginoo, apan wala nila mailhan ang Ginoo sa personal nga paagi. Di ba? Kabalo sila nga naay Ginoo, apan wala nila mailhan sa personal ang Ginoo. Naa sila'y relihiyon, pero walay relasyon sa Ginoo. Kaya balutaan natin. Kasimba tuod, mukalawat, kanta o mga Christian songs, pero walay personal nga relasyon sa Ginoo. Ang tawag na, kabulutan, nominal Christians. Nominal Christians. Christian lang sa pangalan. Or si Kristo na alam sa ngalan, Christian, na si Christ, pero wala diri sa kasing-kasing. Isod kayo na siya. Isa sa mga pruweba nga tinuod ka ng Kristohanon, mahibalaan nimo ang tingog sa Ginoo. O mas-sense nimo ang iyang mensahe, ang iyang guidance, ang iyang kaalam, ang iyang presensya, o ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Tayo kadungog ta, kanang mag-istorya ang Ginoo sa mga pastor, naman yan nag-ihimo. Sa mga pastor, naman siya mag-istorya, perting sa'yo pa rin. Mag-istorya ang Ginoo sa tanan niyang mga anak. Sa tanan niyang mga anak. Nabawa ako, kay TJ naman ay ko mag-istorya.
Lo ito tuguban. Mag-istorya ko sa tanan. Ano po ang Ginoo? Mag-istorya sa tanan. Dili lang sa mga pastor, dili lang sa mga missionary, sa tanan niyang mga anak. Sa tanan mga Kristohanon, bago man nga mga Kristohanon, baby man nga mga Kristohanon, sa tanan, wala siya ipili. Sa timaan na ito na mga patron ang mga Kristohanon. Kedua, ganong gusto yun, istorya ang Ginoo, it protects us from mistakes. Ingat ang Bible, din sa Job chapter 33 verses 17 to 18, God speaks, causing them to change their minds and keeping them from pride and from falling into some trap. Maminaw ta sa Ginoo, pasidan-an tanyadaan, pasidan-an tanyadaan. Warningan tanyadaan aron dili ta kahimo og mali, dili ta kahimo og sama. Salamat sa Ginoo kay ginatabangan ta niya nga dili ta makahimo og sayo, dili ta makahimo og sala. Ating ali mga panahon nga matintal ta, baliwala nato ang mga gisulti sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero giingnan ta si Ginoo nga pinaagi sa atong natun-an sa Biblia, pinaagi sa mga mensahe sa wali, ma-remind ta, mapasilan-an ta, nga dili na ito na buhaton. Mga tentasyon, ibaliwala na ito, pero saan mo ma-remind ta? Sa mga natun-an na ito. So, makalikay ka pag himo og sala sa imong Christian life, makalikay ka og himo og sayo sa atong Christian life. Tingali wala nato na nabantayan mga igsoon mga kada adlaw. Ginabantayan, ginaprotektaran ka sa Ginoo pag himo og sala. Di ba? Kay mga karnero magkata niya, siya nga itong magbalantay, gibantayan ta niya. Bisa nung saan tingali dito, mamina mo, pupulbungo ta, pero naagin siya kabantay sa ato. Nga sa ato, na basta maminaw lang kita, musulod sa iyang pagsulti ka nato, alikayan nato ang mga butang na dilit maayo. Katulo, to be successful in God's eyes. Mahimo tang successful sa mata sa Ginoo. Kung sundo nato kanunay ang giya sa Ginoo, mulampos ta. Atong maangkon ang kalampusan. Sa Biblia, kaya balutan ang kalampusan dili sa mahitungod sa atong mga accomplishments, mga achievements, dili na sa ina. Dili sa mahitungod sa kanang mga material things nga atong napalit. It's not about power, it's not about influence. Sa Biblia, ang kalampusan kay kanang imong ginasunod o ginabuhat ang kabubuton sa Ginoo. Muna siya successful in God's eyes. Imong ginasunod, gibuhat ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, gusto ka nga naingunana imong kinabuhi, successful in God's eyes, successful sa mga mata sa Ginoo. Diyo mong bato dapat naka-tune in yun ka sa Ginoo. Dapat kanunay yun mo paminawon ang tingog sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo. Kanunay yun mo ginasunod ang iyang kabubuton sa iyong kinabuhi. Kung igsuon ang Ginoo, pirmi yun siya ano na isulti ka na ito. Dili lang ka nang maminaw ta. Dili. Walang tingalit na magkareras, pero naagit sa kanunay mensahe nga gusto ipadayag sa ato. Adun na siya, kanunay mensahe alam ka na ito. Ganun mo na ginubuhat sa Ginoo sa ato. Ganun gusto gid sa istorya sa ato, ganun doon na gid siya mensahe pirmi sa ato. Kay gigong mata niya pag-ayo. Kay importante ta sa iyaha. Ug doon na siya nindot nga plano sa atong kinabuhi. Aron atong sayran, hibaluan ka ng maayo niya nga plano sa atong kinabuhi,
maminaw tag-ayos siya. Maminaw na. Kung naa siya istorya, pinaagi sa Biblia, pinaagi sa wali, pinaagi sa impresyon sa ibutang sa atong kasing-kasing, o pinaagi sa kasakit nga iyang itugot sa atong kinabuhi, atong himuon, o tinuod yun o paminaw sa Ginoo. Dapat masayran yun nato. Ginoo, kung suman imong mensahe sa akong kinabuhi. So, kagabi, kung suman ang mensahe sa Ginoo nga atong nadunggan, kung suman ang kamatuoran, leksyon, prinsipol nga iyang gi-impress sa imuhang kasing-kasing karong gabi. Ang Biblia na kinuan, kung makadungog ka mo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Ayaw ibaliwala ang tingog sa Ginoo. Paminawag at maayo ang iyang mensahe. Buhata ang iyang ginasulti, sunda ang iyang kabubutuan. Salamat mga igsuon kay bisan tingala na yung mga panahon nga magpabungol-bungol ta sa ginasulti sa Ginoo sa ato, maghapon pa nila. Yeah. Padayon gihapon siya sa iyang pag-istorya sa ato. Kasi magigikanan ng mga anak mamati, mawalan o pasensya. Pero salamat sa Ginoo, hindi sa mawalan o pasensya. Gusto mo sa di maminaw sa iyahan, magpabungol-bungol, pero padayon ang iyang pagstorya sa ato. Padayon ang iyang pagpadayag sa iyang mensahe na gusto gid niya nga atong madunggan. Mga igsoon naot nga maparehas ta sa mga karniro na nakaila, nagapaminaw, o nagasunod sa tingog sa nagbantay nila. Nabat nga maparehas na sila. Ang Ginoo mga panalangin ka nato, panalangin na sa Ginoo kinumensahe na atong nadunggan kagabi. Doon kita isa pa ka kanta nga kantakot atong closing song. Yes, atong closing song. Katanga na to. This is a hymn, no? Karaan ni siya nga kanta. Savior like a shepherd lead us. Sa atong pagwas karong gabi, may we have this desire to listen to God's voice and to let our shepherd lead us all the way. For our use thy false prepare.
giya kanamo. Ikaw ang magatultol sa dalan nga dapat namo agian. Ikaw nagatawag kanamo. Ikaw makikistorya kanamo sa imong mga maayo nga plano sa among kinabuhi. Salamat Ginoo kay ikaw ang among magbalantay. Kung walay makulang kanamo, we are safe and secure. Kay naa kami sa imong mga gamhanan nga mga kamot. Salamat niya na nakasiguraduhan Ginoo. Pero Lord, bilang imong mga kaanakan, bilang imong mga karnero, tabangi po ni Lord, tabangi mi nga. Maminaw gyud kanunay kanimo. Kung among sundon, paminahon ang muhang mga ipagsulti kanamo para di kami masalaag Ginoo. Para di kami makasubay sa dalan nga dili mao. Lord, help us to listen to you. Lord, to pay attention sa imong mga mensahe sa among kinabuhi Ginoo. Make us, Lord, help us to be sensitive sa imong mga promptings Ginoo sa among mga kinabuhi. Pasaylo kami Lord, ang usahay magbumul-bumul kami, ginabaliwala ka lang namo. Pero Lord, karong gabi gihimo kami og commitment Lord. Gigikan karon bilang mga tumutuo ni Kristo, mga sumusunod ni Kristo, Lord, maminaw gyud kami kanimo. Padayon kami og sunod kanimo Ginoo hangtod sa kahangturan. Tabangin ni Lord nga among ang buhaton sa among pagkinabuhi Kristohanon. Uban ka kanamo Ginoo, padayon sa among pagpamauli karon. Hinaot nga imong gugma, imong kaluoy, ang imong provision, ang imong presensya mo ipadayon nga magauban kanamo Ginoo. Ug among mabati Ginoo kanunay ang imong presensya sa among kinabuhi. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. May gabi sa pagtarang Ginoo mga panalangin ka. Salamat sa daghan nga salamat sa pagtagabi. Salamat sa kanyang neneng. Dugay kay nahuman ang gusto no?